Kim Chu, came sa weekly date kay Paolo Avellino. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Super kilig na naman ang mga funny ni na Kim Chu at Paolo Avellino dahil hayon nga, lumalabas na may weekly date nga raw ang dalawa. Meaning, hindi talaga pwedeng palampasin ng isang linggo na hindi sila magkasama, na dapat may weekly date talaga sila. O diba? Pero sabi nga ang iba, duda sila sa weekly date dahil mas naniniwala sila na daily date nga raw ang nagaganap sa mga idolo nilang Kim Pao. Tanong nga kasi ni Ogie Alcacid kay Kim, ay kung na-achieve ba nito ang weekly date? Weekly date okay lang. Ha ha ha. Sagot nga ni Kim na tila kilig na kilig. At syempre, super tili na naman sa social media ang mga Kim Pao funny. Pero syempre, puring-puri si Kim ng mga funny dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Imagine, magkakaroon siya ng Kim Chu Closet Bazaar na ang kikitain nga ay itutulong sa charity. At marami nga ang natuwa at sumaya dahil parang kilig na kilig daw si Kim. Iyon ang ipinapakita niya sa tanong ni Ogie Alcacid kung natupad na nga ba ni Kim ang weekly date na gustong gusto niya. Pero sabi nga ng kanyang mga fan, hindi weekly date kundi daily date dahil talagang nakikita nila araw-araw sina Kim at Paolo. Talagang may nagsasabi na update talaga sila tungkol sa dalawa na palagi daw itong nagkikita. Kung hindi daw coffee date ay parang nagdi-dinner na itong magkasama sa isang sikat na restaurant. Hindi man na-reveal kung saan ito, pero parang may nagsasabi daw na talagang ganoon. Hindi din naman natin iyon maikakala dahil kahit saan man magpunta, sina Kim at Paolo ay talagang sinusundan sila. Hindi lang ng kanilang mga funny kundi ng kanilang mga paparazzi at ganoon din ng kanilang mga bashers para lang mapag-usapan. Talagang sikat na sina Kim Chu at Paolo Avellino dahil talagang kung ano-ano ng balita ang napupunta at nagagawa para sa kanila para lang mapag-usapan dahil alam ng iba na ang dalawa ay sobrang sikat at alam din nila na sobrang successful lang na dalawa. Kaya naman, marami ngayon ang naghahangad ng pagkababa nila. Pero para sa mga fans ng Kim Pao ay talagang andyan sila para suportahan ang dalawa para ipagtanggol laban sa kanilang mga hindi magagandang salita, laban sa mga mapanira dahil alam naman nating lahat na deserve ni na Kim Chu at Paolo Avellino ang kanilang mga naaabot ngayon. Fame man ito o pera o kung ano pang klase ng tagumpay dahil alam natin na deserve nila ito at matagumpay sila dahil sa kanilang paghihirap at pagsisikap at dahil sa kanilang kabutihang loob na tinataglay, mga busilak na puso at may gintong pagmamahal sa kanilang mga taga-suporta at hindi man din kilala pero alam natin na kahit sino ay kaya nilang irespeto, kaya nilang pakitaan ng kabaitan, pakitaan ng pagmamahal at higit sa lahat, pakitaan ng panggagandang ugali. Dahil sila ay natural na inborn na sa kanilang mga kabutihang loob. Kaya naman Kim Chu at Paolo Avellino, ipagpatuloy niyo ang inyong kabutihang loob dahil hindi lahat nagtataglay nito. Kayo natural lang talaga kahit hindi niyo man sabihin o kahit hindi niyo naman ipakita. Makikita sa inyong galawan, hindi man sa salita pero sa inyong gawa, kitang-kita. At sa kabilang banda, Kim Chu hindi lucky sa 2026. Isang taon pa ang hihintayin ni Kim Chu para makabawi sa kanyang kapalaran lalo na sa usaping pera at negosyo. Ito at ayon sa kanyang kaibigan na Feng Shui expert. Kahit ipinanganak si Kim sa Year of the Fire Horse, di raw ito garantiya na magiging maganda ang kanyang buhay ngayong taon. Emote ni Kim, hindi pa ba tapos? May 2 positive stars lang daw si Kim this year at kailangan niyang i-maximize. Napawaw si Kim nung sinabi ng Feng Shui expert na magiging maganda ang pasok ng pera sa kanya. Yan ang isa sa stars ni Kim. Ang pangalawang star daw ni Kim ay magbibigay sa kanya ng power and authority. Marami raw ang nakatingin na mata sa mga ipinanganak ng Year of the Horse. Ang problema raw sa kanila ay ang ugaling patola. Palaban kasi kaming mga horse, katwiran ni Kim. And then, may narealize si Kim sa sinabi ng mga Feng Shui expert ukol sa mga matang nakatingin sa mga isinilang sa Year of the Horse. Kaya pala lagi kaming content ng mga content creators, kahit mga hindi totoong balita, binabalita, kahit ayaw mong magpakita, mapapansin at mapapansin ka talaga. Pero wag lang maging patola this year. Relax lang, ngiti ni Kim. Kaya pagdideklara ni Kim,
Soft girl era lang kasi ako this 2026. Pero next year humanda kayo ha. Excited na akong mag 2027. Pwede ba yun? Kaso 11 months pa yung lilisanin natin. Baka pwede na i-advance. Sa huli pinayuhan si Kim na kaibigan niyang feng shui expert na gradual lang daw dapat ang gastos ng pera this year para makabawi si Kim. Hindi naman daw ibig sabihin na hindi siya lucky this year ay hindi talaga daw siya magiging lucky. Kapag alam daw ni Kim kung paano i-handle ang kanyang pera at ang kanyang negosyo at ang pagtitiwala sa kahit na sino, ay paniguradong pwede rin siyang makabawi kahit hindi na muna umabot ang 2027. Dahil this year, alam na naman daw niya na hindi porket nabigyan na siya ng hula ay yun talaga magiging totoo o mangyayari. Ang kailangan lang daw ay marunong siyang lumaban, marunong siyang mag-isip, at marunong siya kung ano ang dapat gawin. Kaya nga sinasabing gradual muna. Huwag mo na gastos ng gastos. Huwag mo na tulong ng tulong. For this year, hindi mo kailangang maging selfish, pero kailangan mong mag-ipon. Kailangan mong magtipid para hindi lahat ay magagastos mo. Dahil hindi gradual nga, di ba? Sinasabi, ibig sabihin, kailangan niyang hindi mo na maggastos upang makatipid, upang makapag-save. Dahil kapag ganun, pwede niyang unti-unting mabawi ang mga nawala sa kanya at pwedeng-pwede daw niyang makuha pabalik ang mga kinuha sa kanya. At ang pagtitiwala niya sa kanyang kapatid ay hindi lang dapat siya maging maingat doon, kundi pati sa pagtitiwala niya sa ibang tao, kaibigan man o hindi niya kilala, negosyo man o sa kanyang buhay sa industriya. Kaya naman Kim, talagang mag-ingat ka, lalo't ngayong sa hula na ito ay inulaan ka na naman ng ganoon. Dapat talaga maging maingat ka Kim sa inyong mga pinagkakatiwalaan. Dapat, hindi ka dapat mag-aksiya ng pera at hindi ka dapat basta-bastang pumupunta sa kung saan-saan, makikipag-usap sa kung sino-sino at magtitiwala kung kani-kanino. Dahil hindi lahat ng taong nakapaligid sa iyo ay pwede mong mapagkatiwalaan. Iyon ang sinasabi ng feng shui expert. Pagdating naman sa negosyo, hindi ka dapat magiging maunawain. Dapat ganoon sa presyo. Dapat ganoon kung ano ang bili mo. Dapat halaga pa at mas mahal pa doon para makabawi ka. Hindi man ibig sabihin na kailangan mong itaas yung price. Pero dapat, hindi lang yung nakabawi ka lang, kundi yung may makikitain ka ring profit para may mabawi sa iyo pabalik. Kaya naman Kim, ang kabaitan ay pwede mong ipakita sa kung sino-sino at kung saan-saan. Pwede mong ipakita palagi, pero dapat control ka lang. Huwag mong ipakita sila ang iyong kahinaan, ang iyong pagiging sobrang mabait, dahil pwede nila itong gamitin laban sa iyo. Ang iyong maaalahanin at mapagmahal na puso ay pwedeng magiging sandata nila para sa iyo, para bumagsak ka pababa, para gamitin nila upang ikaw ay manghina. Kim Shu, lagi mong tandaan na ang pagiging mabait ay kailangan, pero lagi mo ring tandaan na ang pagiging wise ay dapat mong gamitin sa kung saan at kung saan ka man pumunta o kanino man. Hindi ibig sabihin na kailangan mo itong gamitin araw-araw, pero kailangan mo itong gamitin sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, dahil ito ang magiging iyong panlaban. Kaya naman Kim, for this year, magtipid ka na at mag-ingat ka.